Mapagpalang araw mga kataba. Yan, flex ko lang yung ibinigay na cake nung anak ko. Alam niyo ba mga kataba, as in wala talagang handa si Mama Taba. Pero yung anak mo na hindi nakakalimot sa mga simpleng bagay. Minsan kasi kahit na hindi kayo nagkikibuan, meron kayong mga samaan ng loob mga kataba. Hindi mo rin matitiis yung anak mo kasi pag ikaw yung nanay, may mga bagay na kailangan natin din i-set aside kahit na yung feelings natin nasasaktan or kung ano man. Kasi pag nanay ka, wag na natin pa habain pa or maiksi lang yung buhay para magdamdam pa tayo na magdamdam sa mga anak natin. Kaya nagpapasalamat ako sa anak ko na si Anthony. Yung kapre kong anak, kasi tinatawag kong kapre kasi sobrang tangkad nung anak ko. Nasa 6 mahigit yun kaya ganun ang tawag ko sa kanya, kapre. Kaya nga lagi ako nagpapasalamat. Kahit na sino sa kanila mga kataba, pag naalala nila yung mga bagay na may okasyon, tulad niyan mga kataba, after namin magsimba, yan, late na kasi yung celebration ng birthday ko mga kataba, as in wala talaga. Pero hindi naman ako nalulungkot or kung ano man o nagsisisi mga kataba sa mga bagay na wala. Kasi dapat pa rin nating ipagpasalamat kung ano yung meron. Kaya nga sabi ko nung nagkaroon naman ako ng budget, yan, nilabas ko yung mga bata. Ganyan lang yung ginagawa namin mga kataba, parang regular day lang dun sa birthday ni Mama Taba. Kasi pakainin mo lang yung mga bata. Ganun lang, hindi na ako naghahangad na kung ano man. Ang importante, nakaraos na yung isang araw, yung isang taon, na dapat tayo magpasalamat na hindi tayo nagkakasakit at nakakaraos. Marami tayong trials, pero hindi naman nangangahulugan yun na maging malungkot ka. Kasi tumingin ka lang dun sa aspeto ng buhay na mas maraming nahihirapan or kung ano man. Hindi tulad natin na dumadaan tayo sa trials pero nasa sa atin lang para natin gagawin maayos yung buhay natin. Yan, di ba? Trademark na namin yan, mga kataba, yung pagbabaon ng kanin. Ang dami. Nagpapasaing na kasi, lagi kong sinasabi na nagpapasaing na ako at hindi ko na nakukuhang mahiya. Minsan nga sinasabi ko pa na yung dati kasing nahihiya ako na pag walang ambag sa buhay mo, dead ma lang. At saka wala naman tayong ginagawang masama para mahiya pa tayo kung ano man, umorder lang ako dyan ng bucket. Tapos nagdala din ako ng kung ano-anong pagkain. Marami akong dinalang pagkain mga kataba. Pinaka-order ko lang dyan yung isang bucket na chicken. Ayaw pa nga magbigay ng baso kasi nakalimutan namin yung baso namin. Pero kami mga sariling dala dati. Kumpleto ako sa pagdadala niyan mga kataba. Ikaw ba naman magkaroon ka ng mga anak na puro boys? Ang lakas sa kanin. Isang pirasong chicken lang, napakasaya na nila. Di ba mga kataba, ganun lang, ganun kasimple yung buhay namin bilang isang mag-anak na kumakain sa isang fast food chain. Sabi ko nga, next na lang kayo bumawi pag carry na natin. Hindi naman, kasi hindi kami mapaghangad mga kataba. Sabi ko nga lagi sa mga previous vlog ko na kung ano yung meron, pagkasyahin, kung wala, manahimik. Di ba mga kataba? Tigi isang chicken lang. Tignan nyo naman ang kanin, tigi isang chicken lang. Tapos, meron akong dala na drinks. Nagdala na rin ako ng drinks. Ayaw pa kaming bigyan ng baso nung una. Sabi ko nga, nakalimutan namin yung mga baso namin, yung ibang utensils o yung magandang apo ko. Lola na si Mama Taba, pinapakain na ng konting chicken kasi hindi pa pwede yung mga talagang solid. May dala din akong ice cream, yung maliit lang na ice cream. Ganun lang mga kataba. Tingnan niyo yung pagkain ng anak ko. Tapos ibinuhos niya na yung gravy. Pinakasabaw niya na yan. Ulam, gravy pa lang, ulam na sa kanila. Hindi sila maselan sa mga bagay na ipinaintindi ko sa kanila na eto lang, tama na yan. Tingnan niyo, nagkakamay pa yung panganay ko. So, ano na siya niyan? Nag-i-enjoy na siya niyan. Tapos nagrereklamo pa na sabi kulang daw yung kanin na dala ko. Kulang naman talaga. Hindi ko kasi ine-expect na magkukulang pa yung pinasaing ko. Kaya nga kung o-order ako ng dati kasi pag umu-order ako ng kanin mga kataba, kulang ang 300 sa kanila, sa isang tao. Bitin na bitin pa sa kanila yung 4 na cups ng kanin. Ang konti ng kanin, di ba mga kataba? Pag kumakain ka sa mga ganyan, kaya nga nakasanayan ko na yung pagbabaon ng kanin at hindi rin ako nahihiya. Hindi ako nanghihinayang kasi ang importante dyan, alam nyo ba mga kataba, yung oras na ginugol mo para sa pamilya mo. Ganyan ko na sinelebrate yung birthday ko. At ang importante sa akin, yung pamilya, yung mga anak ko, na magkakasama kami, na magpasalamat. Sabi ko nga, after mag-church, yan lang yung pinaka-banding namin. At sobrang pasalamat ko na dahil sa mga nangyari, na mga nalagpasan natin, yun yung tinitignan ko ng aspeto ng buhay mga kataba. At yung pagbabanding naming mag-anak, napaka-importante sa akin yan. Kaya nga lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. At ganoon din sa mga taong nakasama ko. Yan, isa pa sa nakasanayan namin, yung pagliligpit ng pinagkainan namin. Kahit minsan nagrereklamo yung mga anak ko. Ma, nandito ko naman tayo sa fast food. Ma, sabayaan mo na silang maglinis. Ay, hindi. Linisin nyo.
Hindi naman masyadong mabigat yan para linisin nyo. Ganyan yung sinasabi ko sa mga anak ko. At hindi na sila nagre-reklamo niyan mga kataba. Lalo na meron kami mga sariling gamit na dala na basan lang namin kinalat. Kasi mas maganda mga kataba na ganyan yung gawin natin at makakasanayan din yan ng mga anak natin. Kahit sa ang fast food kami kumain, ganyan yung ginagawa ko. Kaya nga sabi ko, o linisin nyo na, wag na kayong magreklamo. Kasi mas mainam mga kataba na wala din silang masabi. O yan yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat na nakakasama pa natin yung pamilya natin sa mga pang-araw-araw nating buhay. Hindi man tayo mag-celebrate na birthday o kung anumang okasyon mga kataba. Ang importante lagi tayo magpasalamat.